Ano ba, Beatrice? Kanina ka pa riyan ah. Lintik kang babae ka. Hindi ka pa pala nakakabihes. Nanay, masama po talaga ang pakiramdam ko. Pwede po bang bukas na lang? Hindi ko po talaga kaya eh. Huwag mo nga akong artihan ha. May kausap na akong tao. Tumayo ka na riyan at magbihes. Nakikiusap naman po ako, Nay. Ngayong araw lang naman po eh. Talaga lang na hindi ko kaya. Hindi nga pwede bukas at may kausap na akong tao ngayon. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magbibihis ka. Huwag mo kong daanin sa iyak. Nay, hindi ko po talaga kaya. Kung hindi ka magtatrabaho ngayon, anong kakainin ng mga kapatid mo? Gusto mo bang matulog silang kumakalamang sikmura, ha? Ayoko po, Nay. Ayaw mo naman pala pero ayaw mong kumilos. Baka akala mo may natira pa sa kinita mo kahapon. Ibinili ko na po ng gamot na walang silbi ninyong ama. Kung hindi nga lang kasalanan ng pumatay Matagal ko nang ibinaon sa lupa ang ama ninyo. Hindi lang po kasi maganda ang pakiramdam ko, Nay. May lagnat po ako. Patingin nga. Sus, sinat lang naman pala Mamaya bumili ka ng gamot sa tindahan at saka ka uminom. Mas importante na kumita ka ng pera ngayon. Huwag mo nang hintayin na mapuno ako sa'yo ha. Malapit na maubos ang pasensya ko sa'yo. Opo, mag-ibihis na po ako. Bilisan mo na. Dapat kanina pa tayo nakaalis Ang dami mo kasing arte. Kahit nakakaramdam ng hilo, sumunod na lang ako at saka pinahiran ng mga luha ko. Baka masaktan pa ako ni inay kung hindi pa ako susunod. Ang tinutukoy ni inay na trabaho ko ay pagbebenta ng panandaliang aliw sa iba't ibang lalaki. Siya ang naghahanap ng mga lalaki na pwede kong maging customer. Isang banig ng gamot ang binili ko sa'yo. Mamaya pagkatapos mong kumain, uminom ka na at maaga ka magpahinga ha. Nay, ayoko na po ng ganitong klase ng trabaho. Anong kaartehan na naman yung sinasabi mo ha? Maghahanap na lang po ako ng ibang trabaho. Ano naman kaya makukuha mong trabaho, Aber? Ni hindi ka nga nakatapos ng high school Sa tingin mo may tatanggap sa'yo? Kahit ano po, basta hindi lang ganitong trabaho. Kahit magkasambahay ako, ayos lang po sa akin. Magkakasambahay ka? Hindi ka talaga nag-iisip, no? Ang kita ng kasambahay sa isang buwan, pwede mong kitain sa isang araw lang. Kahit papaano po marangal na trabaho yun. Ngayon ka pa ba magmamalines, ha, Beatrice? Kung kailan matagal ka na sa ganitong trabaho? Ayoko naman po na malugmok sa ganitong gawain Kayo lang naman po ang may gusto. Maawa naman po kayo. Itigilan natin ito. Gusto mong maawa ako sa'yo, pero hindi ka naaawa sa amin. 7 ang kapatid mo at 10 ang tatay mo na kailangan ng maintenance na gamot. Kung pwede nga lang sana na ako ang pumalit sa posisyon mo ginawa ko na. Maghahanap naman po ako ng trabaho Hindi nga sasapat sa mga pangangailangan natin. Ang hirap mo naman paliwanagan Nahihiya na rin po kasi ako sa mga sinasabi ng mga tao sa atin Lalo na tuwing pinaparinggan nila ako. Hindi na nga po ako makalabas ng bahay Bakit kasi kailangan mong intindihin ang sasabihin ng ibang tao ha? Ang mahalaga napapakain ng mga kapatid mo. At nabibilhan ng gamot ang itay mo. Matuto ka kasing magbingi-bingihan sa mga sinasabi ng mga tao. Sana naman po, Nay, isipin niyo rin ang nararamdaman ko. Hindi niyo ba naisip na paano kapag nagkasakit ako? Huwag mo kasing isipin na magkakasakit ka. Nag-iingat ka naman, di ba? Pero, Nay... Ay naku, Beatrice! Tigilan na nga natin ang usapang to. Doon ka na muna sa kwarto. Tatawagin na lang kita kapag kakain na. Wala sa bahay namin ang 2 kong kapatid na lalaki na sumunod sa akin. Kaya naman napilitan na ang inay na siya magluto ng hapunan namin. Hindi pa rin naman maaasahan ng iba ko pang kapatid dahil mga bata pa. May bigas na tayo. Ako na lang magsasaing.
Wala na naman pala sina Jake at PJ. Ay, pambihira talaga ang dalawang yun, oh. Mana sa'yo na walang silbi. Kaya lang naman ako nawalan ng silbi sa pamilyang ito mula nang maaksidente ako at maputulan ng 2 paa. Kaya nga wala ka ng silbi. Ni hindi ka man lang makatulong dito sa bahay. Gumagawa din naman ako dito sa bahay kahit papano Mas madalas nga lang pabigat ka. Pasensya ka na kung yan na ang tingin mo sa akin. Ewan ko ba sa'yo? Kung bakit hindi ka pa natuluyan nung nahulog ka sa building na pinagtatrabahuhan mo noon? Nagpaalaga ka pa talaga sa amin. Mabuti na lang nandyan si Beatrice. Siya na ang nagsalba sa ating lahat. Isinalba nga niya tayo. Siya naman ang inilulubog mo sa kamunoy. Anong gusto mo? Maglabandera ako? Pumasok ng kasambahay o tindera? Akala mo yata ganun kadali magtrabaho Kaya ipinasa mong obligasyon mo kay Beatrice? Paano mong naaatim na ibugaw kung kani-kaninong lalaki ang anak natin, ha? Kaya ko lang naman nagawa yon dahil kapit sa patalim na ako noon. Ilang araw nang walang makain ng mga anak natin. Lubog na rin tayo nun sa utang dahil sa pagpapagamot ko sa'yo. Si Beatrice lang ang naiisip ko na makakaahon sa atin sa kahirapan. Malaki na ang naitulong ni Beatrice sa atin. Kaya sana naman tigilan mo ng ginagawa mo sa kanya. Ngayon pa ba siya titigil, ha? Ang laki na nang naitutulong niya sa atin at sa mga kapatid niya. Dahil sa trabaho niya, nakakapag-aral ang mga kapatid niya. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit hindi mo pinag-aaral sina Jake at PJ? Anong gagawin ko kung ayaw nila mag-aral? Gusto nila makipagbarkada lang. Kita mo nga anong oras na wala pa rin sila dito. Noon pa naman, gusto na nilang bumalik sa pag-aaral. Ikaw lang ang ayaw. Ang mahalaga lang sa'yo ang 5 bata. Parang pinaparatangan mo yata ako na may paborito ako sa mga anak natin Hindi ba? Wala kang pakialam sa 3 dahil mga anak ko sila. Tama lang na mas alagaan ko ang 5 mga bata. Dahil maliliit pa sila. At hindi pa kaya ang mga sarili nila. Yung 3 malalaki na naman. Tigilan mo na ang pambubugaw mo kay Beatrice dahil kung hindi... Kung hindi ano? Hindi ka nga makaalis dyan sa wheelchair mo Tapos ang lakas ng loob mo na pagbantaan ako? Kaya patuloy mo pa rin ibinubugaw ang anak natin dahil masigit kang nakikinabang. Tama, di ba? Natural lang naman na makinabang din ako. Dahil ako ang naghahanap ng mga customer niya. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Total nakikinabang ka rin naman Kahit gusto ko sanang matulog, hindi ko nalang itinuloy dahil sa naririnig kong pag-aaway ng mga magulang ko. Masigit ako naaawa kay Itay. Sa kabila na galit siya sa akin. Naiintindihan ko naman siya sa bagay na yun. Hindi kailanman nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Dahil sa sama ng pakiramdam ko, dinalhan ako ni Inay ng pagkain. Nakaidlip ka ba? Hindi po. Narinig ko po kasi kayo nagtatalo na naman ng Itay. Hindi na lang kasi tumahimik ang ama mo Wala naman siyang pakinabang at hindi rin naman nakakatulong sa atin. Huwag niyo na pong awahin ng Itay. Nasa ganun na nga siyang kalagayan Kahit hindi niya po sabihin, nahihirapan din siya sa sitwasyon natin at gusto niya makatulong. Kahit naman nung hindi pa siya nalulumpo Hindi na tayo nakaranas ng kaginhawaan sa buhay. Lalo lang naging mahirap ang buhay natin dahil sa kanya. Hindi naman po kagustuhan ng Itay na maging mahirap tayo, lalo na maging pabigat. Di pa kasi natuluyan nun Siguro kung namatay siya, mas malaki ang perang makukuha natin sa kumpanyang pinagtatrabahuan ng ama nyo. Mukha talaga kayong pera. Hindi niyo man lang inisip ang mararamdaman namin kung nawala ang Itay noon. Ako, hindi bali ng maghirap. Basta buo pa rin ang pamilya natin. Kung nahihirapan na kayo sa piling ng Itay, umalis na lang sana kayo. Iniwan niyo lang kami. Sa tingin mo kaya magagawa kong iwan ng maliliit mong kapatid, ha? Kaya ba silang alagaan ng ama ninyo? Kung magsalita ka akala mo naman ganun lang kadali yun. Kaya lalo pong bumibigat ang buhay natin dahil sa mga sinasabi ninyo na hindi maganda.
Aburido na kasi ako sa buhay kaya kung ano-ano nang lumalabas sa bibig ko. Aborido pa ba kayo? Wala lang nga kayong ginagawa eh. Inako ko na lahat ng gastusin at pangangailangan ng mga kapatid ko. Tapos, kayo pang maraming reklamo. Ang mabuti pa kumain ka na lang. Babalikan ko na lang tong plato mo. May naririnig kasi kung tumatawag sa labas ng bahay eh. Naiiling na lang ako na tinitigan ng kanin at ulam sa harapan ko. Ganun lagi ang inay. Umiiwas kapag nasusukol na. Minsan nang sumagi sa akin ng tumakas. Pero lagi ko naiisip ang mga kapatid ko at si Itay. Gusto ko rin maging normal ang buhay ko. Pero alam kong imposible yon. Lalo't tingin sa akin ng mga tao mababang uri ng babae. Sina Kapitan at Konsehal Ben ba mga kausap mo kanina? Oo, sila nga. Bakit naiinis ka na naman? Ano ba mga sinabi nila sa'yo? Ay naku, kaya pala hindi pa umuwi ang dalawang yun eh. May ginawang kalokohan. Abay nagnakaw ng mga bakal sa ginagawang bahay. Ay, wala na talaga silang ibinigay sa akin kundi puro sakit ng ulo. Alam kong mali, pero ginawa lang naman nila yon dahil gusto nila makatulong sa gastusin dito sa bahay. Lalo pa nga silang nakaperwisyo eh. Kung naghahanap ba naman sila ng trabaho, makakatulong pa sila sa atin. Pareho pang menor de edad ang mga anak natin. Anong trabahong mapapasukan nila? Dapat sa edad nilang yon pumapasok pa sila sa eskwelahan. Ako, sayang lang ang pagpapaaral sa kanila, no? Puro lang naman barkada ang aatupagin nila. Kaya tignan mo ang nangyayari sa kanila. Nakakagawa sila ng mali. Ay, ako na naman ba ang sisisihin mo, ha? Ikaw tong walang kwentang ama eh. Lagi ka naman na dito sa bahay. Hindi mo man lang mapagsabihan ng dalawang yon. Puno ng pangaral sa akin ang mga anak natin dahil gusto ko silang maging mabuting tao. Eh kung totoo yan, bakit sila nagnakaw? Hindi na ako nakatiis kaya lumabas na ako ng kwarto. Narinig ko na naman kasing nagtatalo ang mga magulang ko. Dala na rin ng kuryosidad dahil narinig ko ang pangalan ng dalawa kong kapatid. Ano na naman po ang pinagtatalunan nyo? Dumating na po ba sina Jake at PJ? Wala pang dalawang yun, no? Sana lang wag na silang bumalik dito sa bahay. Puro sakit ng ulo lang naman ang binibigay nila sa akin eh. Nay naman, yan pa talagang iniisip ninyo sa halip na mag-alala kayo kung bakit wala pa sila? Hindi mo ba alam? Nandito kanina sina Kapitan dahil hinahanap ang mga kapatid mo. Nagnakaw lang naman sila ng mga bakal sa ginagawang bahay. Ayun, pinaghahanap na sila ngayon. Kung ganun, kailangan na po natin silang hanapin. Eh baka kung ano po ang mangyari sa kanila. Hayaan mo sila. Mabuti nga na mahuli na sila eh. Para mabawasan ang palamunin dito sa bahay. Wala man lang ba kayong pagmamalasakit sa mga anak ninyo? Eh kahit sinong magulang susuko na sa tigas ng ulo ng mga kapatid mo, no? Hindi na nga sila nakakatulong eh. Problema pa talaga ang iaakit nila sa pamamahay na to. Kung wala po kayong pakialam sa kanila, ako meron. Hahanapin ko ang mga kapatid ko. Hoy, saan ka pupunta? Gabi na! Beatrice! Bumalik ka rito! Hindi ko na pinansin ang pagtawag ni inay sa akin. Lakad-takbo ang ginawa ko para mabilis na makalayo. Ang nasa isip ko lang mahanap ang dalawa kong kapatid. Hindi mo man lang pinigilan ng anak mo. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Bakit ko siya pipigilan? Siya lang naman ang may malasakit sa mga kapatid niya. Kapag may masamang nangyari kay Beatrice, hindi kita mapapatawad. Tandaan mo yan. Lahat na ng mga kaibigan ng dalawa pinuntahan ko na at kinausap. Pero ni isa sa kanila walang makapagturo kung nasa ng mga kapatid ko. Maghahating gabi na nang makauwi ako sa amin. Gusto ko sanang hanapin sila kinabukasan pero may lakad kami ni inay. Oh, bakit ikaw lang? Nasaan si Beatrice? Iniwan ko siya. Bukas pa siya uuwi. Aabutin daw kasi ng umaga ang party. Iniwan mo ang anak natin sa party? Sinong kasama niya ron? Huwag kang mag-alala at marami sila doon. Walang masamang mangyayari sa anak mo doon, no?
Magkakapera pa nga siya. Ito ang unang beses na makikisalamuhang anak natin sa mga mayayaman. Malay mo, may makatipo sa kanya at pakasalan siya. Nangangarap ka na naman ng gising. Malay naman natin, di ba? Maganda si Beatrice. At hindi aakalain ng ibang tao na galing sa mahirap, no? Alam ng mga taong yon kung anong ginagawa ni Beatrice sa party na yon. Ibang mag-isip ang mga mayayaman. Akala nila lahat pwede na nilang gawin dahil marami silang pera. Pagkatapos ng trabaho ni Beatrice, di umuwi na siya. Siya nga pala. Umuwi na ba yung dalawa? Hindi pa. Sana kung nasaan man sila ngayon, patnubayan nawa sila ng may kapal. Saan kaya sila nagtatago? Napuntahan na daw ni Beatrice ang lahat ng mga kaibigan eh. Ni isa daw walang nakakaalam. Baka naman pinagtatakpan lang nila. Mas gusto ko na lang din na lumayo sila sa lugar na ito. Hindi ko lubos maisip kung anong pwedeng gawin sa kanila. Titiisin ko na lang na hindi sila makita. Kasalanan din naman nila kung sakaling bugbugin sila ng mga taga rito, no? Pero wisyo naman talaga ang ginagawa nila eh. Ibang klase ka talagang ina. Mas nanaisin mo pa talagang masaktan ang mga anak mo. Palibasa kasi wala kang amor sa kanila dahil mga anak ko sila. Samantalang ang 5 bata, mahal na mahal mo dahil anak mo sila sa ibang lalaki. Ano bang sinasabi mo ha? Hindi kita maintindihan. Huwag mo nang ipagkaila. Ako mismo nakarinig sa pag-uusap ninyo ni Martin. Ang tagal nang wala ni Martin. Hindi na nga natin alam kung buhay pa siya eh. Kaya ba ipinaako mo na sa akin ang mga anak niya? Akala mo naman ikaw ang bumubuhay sa mga anak namin. Huwag mo sanang kalilimutan. Nasa pamamahay ko mga batang yan. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo sasabihin sa mga bata ha. Hindi pa nila maiintindihan yun. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak sabihin sa kanila. Minahal ko sila na parang mga anak ko. Hindi na yun magbabago pa. Ay, salamat naman kung ganun. Maiwan na muna kita ha. Magpapahinga lang ako. Kinabukasan na ako nakauwi. Kasabay ng 3 babae na katulad ko ang trabaho. Pare-pareho pa kaming tulala at hindi nagsasalita. Kahit nang tanggapin namin ang bayad sa amin. Marahil iisa lang ang naglalaro sa aming isipan. Iba talaga ang trip ng mga mapepera. Pagkarating sa bahay, agad ako nagkulong sa kwarto. Nakaupo lang ako sa gilid ng papag habang nakatanaw sa labas ng bintana. Nasaan ang binayad sa'yo? Nandyan po sa bag. Oh, laki naman ito. Siguro natuwa sa'yo mga customer mo, no? Ito ang pinakamalaki na kinita mo, ah. Marami ako mabibili nito. Pabilhan nga ng bagong mga damit ang mga kapatid mo. Bilhan niyo na rin po ng gamot ang itay. Oo naman, bibilhan ko siya mamaya. Umuwi na po ba ang mga kapatid ko? Hindi pa eh. Wala din kaming balita ng itay mo kung nasan sila. Kailangan po natin silang mahanap. Baka mamaya po gutom na sila dahil sa pagtatago. Ay nako, wag mo na silang intindihin pa. Sila ang gumawa ng problema nila eh. Pues matuto sila kung paano ayusin. Teka nga, bakit ka ba nakatalikod? Humarap ka nga sa akin. Heto na po, nakaharap na ako sa inyo. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Bakit puro pasaka at sugat? Lahat kami ng mga kasama ko, ganito ang sinapit. May mga latay pa ako ng latigo sa likod. Dahil lang sa mapera sila, lahat kaya nilang gawin. Masahol pa sa hayop kami kung itrato. Kaya pala balot na balot ka kanina nang dumating at hindi ka na rin lumabas ng kwarto. Ayoko na hong bumalik doon kahit kailan. Malaki naman ang kinita mo ngayon eh. Kahit ilang araw ka muna magpahinga dito sa bahay. Pagalingin mo muna ang mga pasamo, ha? Pagod na po ako, Nay. Gusto ko nang itigil ito. Kapag huminto ka sa trabaho mo, paano ang mga kapatid mo? Saan ako kukuha ng pambili ng gamot ng itay mo, ha? Sige po, para sa kanila hindi ako hihinto. Salamat anak ha, at naiintindihan mo ang sitwasyon natin. Balang araw
Ibabalik sa'yo ng mga kapatid mo ang kabutihan at pagsasakripisyo mo sa kanila. Aalis muna ako, ha? Ibibili rin kita ng gamot sa bayan. Nang mainip ako sa loob ng kwarto, lumabas muna ako. Napansin kong madilim ang labas at nagbabadya ang malakas na ulan. Bigla akong nag-alala sa dalawa kong kapatid. Nagpasya ako na hanapin ulit sila. Akmang lalabas na ako nang biglang nagsalita ang Itay. Saan ka pupunta? Sigurado nga abutan ka ng ulan. Tay, hahanapin ko po kasi sina Jake at PJ. Nag-aalala na ako sa kanila eh. Baka ilang araw na silang nagugutom. Hindi lang sila makalabas dahil sa takot sa mga humahabol sa kanila. Huwag mo na silang alalahanin, nasa mabuti silang kalagayan. Ha? Paano niyo po nasisiguro? Nakausap niyo po ba sila? Oo, kahapon. Mas gusto ko pang magtago sila kaysa mahuli. Binigyan ko sila ng pera at saka pinaalis. Hindi na sila babalik rito. Sana, huwag mo na lang banggitin sa nanay mo. Hayaan mong isipin niya na nagtatago lang ang mga kapatid mo. Sayang, hindi ko man lang sila nakausap. Nayakap ko man lang sila bago sila tuluyang lumayo. Pinapasabi nila sa iyo na mahal ka nila at salamat daw sa mga sakripisyo mo. Hiling nila na sana balang araw mabuo muli ang pamilya natin. Wala po akong ibang hiling kundi yun. Dahil sa kagustuhan nilang matulungan ka, kaya nila nagawang magnakaw ng mga bakal. Awang-awa na rin sa iyo mga kapatid mo. Ako din, naaawa na rin sa iyo, lalo na kapag naririnig kong umiiyak ka sa gabi. Parang pinipiga ang puso ko. Alam ko na hindi mo gustong masadlak sa ganyang gawain. Wala ka lang magawa. Basta po para sa inyo, wala akong hindi gagawin. Tama na anak. Ihinto mo na ang ginagawa mo. Alam ko pagod ka na. Ako kasi yung nasasaktan tuwing nasasaktan ka nila katulad ngayon. Patawarin mo ko kung hindi kita magawang ipagtanggol. Sapat na po sa akin na malaman na hindi na kayo galit sa akin. Kinakausap niyo na ako. Kailanman, hindi ako nagalit sa iyo. Nagagalit ako sa ginagawa mo at sa inay mo. Hindi ko rin maiwasan na sisihin ang sarili ko. Kung hindi sana ako na-aksidente, lahat kayo nag-aaral. Hindi kailangang umalis na mga kapatid mo. Ito po sigurong nakatadhana sa atin. Puro hirap at dusa. Ang tagal ko na nagdadasal. Pero hanggang ngayon wala pa ring sagot. Iniisip ko nga po kung naririnig ba niya ako. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kung susuko ka ngayon, mas lalong hindi mo malalaman ang sagot sa mga dasal mo. Hindi po ako susuko para sa inyo at sa mga kapatid ko. Huwag mo na akong intindihin pa at ang mga kapatid mo. Gusto ko humanap ka ng disenteng trabaho. Kung sakali po na makahanap ako ng ibang trabaho, hindi naman po sasapat para sa ating lahat. Ayoko din po na magalit sa akin ng inay. Ang inay mo lang ang mas nakikinabang sa kinikita mo. Ayoko itong sabihin pero nagsusugal din ang inay mo. Yan ang sumbong ng mga kapatid mo. Si nanay talaga. Hindi man lang iniisip ang mga paghihirap ko. Nagagawa pa niya magsugal. Dismayado ako sa nalaman ko. Kaya pala nagtataka ako. Kahit gaano kasi kalaki ang kinikita ko sa isang araw, laging nauubos. Parang gusto ko na namang umiyak ng sumagi sa isip ko ang mga pinagdaanan kong hirap. Tay, may bago na pala tayong kapitbahay. May nakita kasi ako matandang babae na nagwawali sa tapat ng bakuran niya. Oo. Siya si Aling Edith. Nung 1 linggo lang siya lumipat dyan. Pamilya po ba silang nakatira dyan? Wala siyang kasama. Sabi ng mga kapitbahay natin, may kasungitan ng matanda. Tingin ko nga rin. Kasi pumunta siya rito para sabihin na sawayin ko mga kapatid mo dahil mga naglalaro sa tapat ng bahay niya. At saka yun din ang sabi ng mga kapitbahay. Wala rin pala siyang ipinagkaiba sa mga tao dito. Malamang po, lalo siya magsusungit kapag nalaman niya kung anong trabaho ko. Huwag mo munang husgahan yung tao. Minsan may mga masungit talaga, pero hindi naman sila nang mamata sa kapwa. Sana nga po, Tay. Wow! Mukhang magkasundo na ulit kayong mag-ama. Hindi ka ba natutuwa na magkabati na kami ng anak natin?
Natutuwa naman. Nakakapanibago lang kasi na makita kayo nag-uusap eh. Alam niyo na po ba, Nay, na may bago na tayong kapitbahay? Oo. Masungit naman ang matandang yun eh. Tsaka laging matalim ang titig niya. Siguradong walang makakasundo ang taong yun sa mga taga rito. Tayo nga po eh, hindi naman masungit, pero wala ding makasundo at inaayawan pa tayo. Ay nako Beatrice, sayang ka na naman. Huwag mong pansinin kung ayaw nila sa atin. Hindi mo naman siguro ikamamatay kung wala kang makasundo sa kanila. Ang mabuti pa magbihis ka. May pupuntahan tayo. Wala po akong gana magtrabaho ngayon. Hindi pwede yan. Wala na tayong panggastos. Paano ang mga kapatid mo at gamot ng tatay mo? Malaki pong ibinigay ko sa inyo nung isang araw Huwag niyo sabihing naubos na agad. Sa mahal kasi na mga bilihin ngayon, mauubos talaga yon. Dapat po marunong din kayong magtipid. Palibhasa kasi, hindi kayo nagtatrabaho. Aba, hindi ko yata nagugustuhan ang tono ng pananalita mo Huwag mong pilitin ang bata kung ayaw niya. Nagkampihan pa kayong mag-ama. Kaya siguro lumalakas ang loob ng anak natin na tumanggi dahil sa'yo. Walang kinalaman ng itay dito. Gusto ko lang talaga magpahinga muna. Hindi ako makina na hindi nakakaramdam ng pagod. Kung pipilitin mo ko, baka hindi mo na ako mapakinabangan sa mga susunod na araw. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Pero bukas kailangan mo na magtrabaho Wala na tayong kakainin. Kahit gusto ko nang tumigil sa trabaho ko, hindi rin pwede. Ako lang talaga ang inaasahan nila. Habang tumatagal, parang namamanhid na rin ang pakiramdam ko. Wala na akong pakialam sa mga naririnig ko tuwing naglalakad ako pa uwi. Malapit na ako sa bahay nang makita ko ang matandang kapitbahay namin. Nakikipagtalo siya sa mag-asawang kilala sa pagiging tsismosa sa lugar namin. Nang makita nga nila ako, nagparinig na naman sa akin. Nagkibit balikat na lang ako at tumuloy na sa amin. Teka, bakit ito lang? Napapansin ko nitong mga huling araw palitan ng palitang binibigay mo sa akin. Hindi ko po alam kung bakit ganyan na lang ang natatanggap ko. Niloloko mo ba ako Bakit ko naman po kayo lolokohin? Sa susunod na maliit ulit ang ibigay mo, dun ulit kita dadalhin sa mga mayayaman na umupa sa'yo nun. Huwag po, Nay. Ayoko sa grupo ng mayayaman na yun. Nakita niyo naman ang ginawa nila sa akin. Mga sadista silang lahat. Kaya umayos ka. Gagawin ko talaga ang sinabi ko. Talaga bang mas mahalaga sa inyo ang pera kaysa sa kapakanan ko? Oo. Dahil ikaw lang naman ang may kakayanan na kumita sa pamilyang to. Mabuti pa nga siguro kung mamatay na lang ako. Wala naman kasi akong halaga sa'yo Baka sakaling matuto kang dumiskarte ng iyo. Naku, inuubos mo talaga ang pasensya ko Tingnan ko kung hanggang saan yung pinaiiral mong tigas ng ulo. Ubos na rin po ang pasensya ko sa inyo. Ninakaw niyong kabataan ko at ang kaligayahan ko. Anong klase kang ina na ibinubugaw ang sariling anak? Hanggang ngayon ba hindi pa rin pumapasok dyan sa utak mo na para sa pamilya natin ang ginagawa mong pagsasakripisyo? Baka ang ibig niyong sabihin sa bisyo ninyo. Akala niyo yata, hindi ko alam. Itanim mo to sa utak mo Anak lang kita. Wala kang pakialam sa bisyo ko. Utang mo sa akin ang buhay mo. Tama lang na magbayad ka na ngayon habang malakas pa ako. Para ma-enjoy ko naman ang perang binibigay mo, no? Ang sama niyo. Wala kayong kasing sama. Huwag mo akong masigaw-sigawan, Sampalin niyo pa ako. Hanggang mamaga ang mukha ko. Para wala na kayong dahilan para ibugaw ako. Kapag ginalit mo ulit ako, talagang pamamagain ko ang mukha mo. Nasapo ko pa ang kanang pisngi ko habang umiiyak. Wala sa loob na napatingin ako sa may bintana. Sa kabila naroon ang matandang kapitbahay namin. Matiim ang pagkakatitig niya sa akin. Iniiwas ko na lang ang tingin sa kanya. Bigla kasi akong nakaramdam ng pagkailang. Beatrice, bakit ka umiiyak? Inaway ka na naman ba ng inay mo? Sobra na kasi ang inay. Hindi na siya naawa sa akin.
Konting tiis na lang anak. Kapag may sapat ka ng ipon, gawin mo yung napag-usapan natin. Hindi ko po yata kaya, Itay. Kapag umalis ako, sinong titingin sa inyo? Huwag mo kong alalahanin. Ang importante, magkasama kayong tatlong magkakapatid. Magiging pabigat lang ako sa iyo kapag isinama mo pa ako. Paano po ang mga kapatid ko dito? Sinong titingin sa kanila? Palagay ko kailangan mo na rin malaman. Kayo lang ni na Jake at PJ ang mga anak ko. Ang 5 mong kapatid ay mga anak ng inay nyo sa ibang lalaki. Nagkaroon sila ng relasyon ni Martin noong mga panahon na nadidestino ko sa malayo. Nagawa yun ng inay sa inyo? Kaya ba parang ibang trato niya sa nakababata naming kapatid? Kaya sinabi ko ito para hindi ka makaramdam ng usig ng konsensya kung sakali man na tumakas ka. Pero Tay, mas lalong hindi ko kayang iwan kayo. Paano po kung biglang dumating si Mang Martin? Baka kung anong gawin sa iyo ng inay. Mas gusto ko na rin na sumama ang inay mo sa lalaking yun. Makakalaya na rin ako sa kanya. Hanggat nandito ka, hindi ka makakalaya sa nanay mo. Kaya makinig ka na lang sa akin. Ito lang ang magagawa ko sa iyo bilang ama mo. Ang hirap naman po ng ipinagagawa ninyo, Tay. Kung talagang mahal mo ko, gagawin mo. Maisip ko palang naiiwan ko ang Itay, bumibigat na agad ang dibdib ko. Hiling ko lang na sana may himalang mangyari. Para hindi na dumating ang araw na kinatatakutan ko. Kinabukasan isinama ko ng inay. Parang gusto kong tumakbo pabalik nang marating namin ang isang pamilyar na lugar. Nay! Ayoko dito! Umuwi na tayo, Nay! Huwag ka lang ang OA. Ang tagal mo na itong ginagawa, ngayon ka pa nag-iinarte. Bayad ka na. Kaya hindi pwede na hindi ka tutuloy. Inay, huwag niyo po akong iwan dito. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Dito lang ako sa labas. Sumama ka na sa kanila. Malapit na raw mag-umpisa ang party. Inay! Inay! Sige na, dalhin niyo na siya. Kung umarte naman, akala mo first time na gagawin. Bakit kaya ang laki ng ibinayad sa akin ngayon? Galante talaga sila. Kung totoo ang impyerno, siguro yun na ang nararanasan namin ng mga kasama ko. Hindi ko na alam kung paano natapos ang gabing yun. Basta nagising na lang ako na nasa bahay na ako. May naririnig akong mga nagtatalo. Pero hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi. Maniwala ka sa akin, Rodel. Hindi ko alam na ganyan ang gagawin nila sa anak natin. Kahit ako ay nagulat nang dalhin nila sa akin ng anak natin na wala nang malay. Wala naman sa usapan namin ang bubugbugin nila si Beatrice eh. Masahol ka pa sa hayop! Sarili mong anak, ibinebenta mo! Sagad hanggang buton pagkagahaman mo sa pera! Alam mo na ginagawa ko to para sa pamilya natin. Sinungaling! Sarili mo lang ang iniisip mo at hindi kami. Hindi ko alam kung ano nakita ko sa iyo noon. Nagsisisi ako na nakilala pa kita. Hindi magiging ganito ang buhay natin kung hindi ka sana na aksidente. Sisihin mo rin ang sarili mo kung bakit miserable ang buhay natin. Kahit kailan talaga hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali. Mabuti pa, lumayas ka na rito. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Pinapatawa mo naman ako eh. Anong magagawa mo inutal ka naman na. Huwag mong subukan ang galit ko, Lloyda. Ako huwag mo subukan. Para ikaw ang mapalayas nang wala sa oras sa bahay na to. Magagawa mo pa kaya yan kung nakakulong ka na? Anong ibig mo sabihin? Humingi na ako ng tulong sa barangay para matigil na ang ginagawa mong pang-aabuso sa anak ko. Hayop ka talaga. Pareho na nga putol ang paa mo, hindi ka pa mamatay. Isama mo na rin ang mga anak mo kay Martin. Hindi ko sila kailangan dito. Walang iya ka talaga, pati mga anak ko dinamay mo pa. Kulang pa yan sa ginawa mo kay Beatrice. Hindi pa tayo tapos. Magbabayad ka sa ginawa mong to. Nang araw na yun, nag-alsabalutan ng inay kasama ng mga kapatid ko na edad 10 pababa.
Nagiiyakan sila dahil ayaw nilang sumama sa nanay namin. Samantalang ako sa tindi ng pinsalang natamo, hanggang ng mga oras na yun ay lutang pa rin. Marami akong gustong sabihin, pero ayaw naman lumabas ng boses ko. Oh, kayo po pala. May kailangan po ba kayo sa akin? Baka kasi makatulong ako sa anak mo. Paano po ninyo nalaman? Siguro po narinig ninyo ang pagtatalo namin ng asawa ko. Pwede ko bang makita ang anak mo? Sige po, naroon siya sa kwarto. Sumunod po kayo sa akin. Nandito po siya. Matindi pala ang nangyari sa kanya. Mula po kahapon, tulog lang siya ng tulog. Wala naman po akong kakayanan na dalhin siya sa ospital. Maliban na po na tutol din ang asawa ko. Tatapalan ko ang mga sugat niya ng mga dahon, ha? Para madaling maghilom. Iha, naririnig mo ba ako? Kailangan mo mabuhay alang-alang sa tatay at mga kapatid mo. Ganyan po siya mula kahapon. Imumulat ang mga mata tapos pipikit ulit. Hindi ako eksperto. Pero sa tingin ko merong ipinainom sa kanya kaya hanggang ngayon lutang pa rin siya. Matigas din ang tiyan niya. Hihilutin ko din at saka ko siya paiinumin ng aking herbal. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako sa malaking tulong ninyo sa anak ko. Akala ko din po napakasungit ninyo. Hindi po kasi kayong umingiti sa mga tao at laging galit magsalita. Hindi kita masisisi kung yan ang maging tingin mo sa akin. Pasensya na rin po kayo kung ilag kami sa inyo. Hindi naman siguro kaila sa inyo kung ano ang pamilya namin sa lugar na ito. Natatakot po kami na mahusgahan. Hindi ako nanguhusga ng tao batay lang sa kung ano ang ginagawa niya sa buhay. Salamat po at hindi kayo tulad ng mga taga rito. Paiinumin ko ng katas ng mga pinakulong balat ng puno ang anak mo, ha? Asahan mo nang isusuka niya ang lahat ng laman ng tiyan niya. Naririnig ko ang mga boses na nagsasalita pero hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila. Gusto ko nang gumising, pero inaantok pa rin ako. Hanggang maramdaman ko na lang ang mapait na likido sa bibig ko. Ilang sandali lang naramdaman ko na ang pagbaligtad ng sikmura ko. Walang tigil ako sa pagsusuka. Kulang na lang pati mga laman loob ko, ilabas ko na rin. Salamat naman sa Diyos at maayos na ang lagay mo. Ilang araw din ako nag-alala sa iyo. Tay, sino po yung boses na naririnig ko habang wala ako sa wisyo? Yung matandang kapitbahay natin, si Aling Edith. Siyang tumulong sa iyo. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko sa iyo Mabuti dumating siya. Mabait pala ang matandang kapitbahay natin. Kapag malakas na ako pupuntahan ko siya. Bilin nga pala niya, inumin mo yung iniwan niyang herbal dyan. Opo, siya nga po pala. Nasaan ang mga kapatid ko? Nasa labas po ba sila naglalaro? Tahimik kasi ang buong bahay Wala na sila rito, pati ang nanay mo. Ho? Umalis po ba sila? Saan sila nagpunta? Pinalayas ko na sila sa tindi ng galit ko sa ginawa sa iyo ng nanay mo. Matatahimik na rin tayo. Halo po ang nararamdaman ko. Nalulungkot ako dahil baka hindi ko na makita ang mga kapatid ko. Kahit po kasi kapatid ko lang sila sa ina, mahal ko po sila. Mahal ko rin sila. Pero sa tingin ko, iyon ang mabuti para makapagsimula ulit tayo. Hindi na po ba ako susunod kina Jake at PJ? Susundan natin sila. Doon tayo magbabagong buhay. Tayong apat. Salamat naman po. Makakasama namin kayo. May konti na rin akong ipon dyan dahil sa pagtatahi ko ng mga sapatos. Konti na lang. Makakaalis na tayo. Walang pagsidla ng saya ko ng mga sandaling yon. Sa wakas kasi malapit ko na makita ang mga kapatid ko. Ilang araw pa ako nanatili sa bahay. Nanginginig pa kasi ang mga tuhod ko tuwing tatayo ako. Pakiramdam ko hindi pa bumabalik ang dati kong lakas. Lola, nandito po ako para magpasalamat sa inyo. Nasabi po ni tatay na kayong tumulong sa amin.
Hindi ko kasi matiis ang itay mo na nahihirapan. Tapos wala man lang tumutulong sa inyo. Sanay na po kami na walang nakukuhang simpatya sa ibang tao. Bata ka pa. May pagkakataon ka pang baguhin ang buhay mo. May plano na po kami ng itay na lumayo sa lugar na ito. Susunod po kami sa mga kapatid ko. Sa ngayon po maghahanap muna ako ng marangal na trabaho. Tama yan. Natutuwa ako dahil hindi ka katulad ng iyong ina mag-isip. Hindi ka nasisilaw sa pera. Hindi ko naman po gusto na masadlak sa ganitong trabaho Napilitan lang po ako dahil sa matinding pangangailangan. Hindi kasi lahat ng mga tao mauunawaan ng ginagawa mo. Ang importante, naariyan ang pamilya mo at handa kang suportahan sa pagbabagong gagawin mo. Tandaan mo hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na tulad sa'yo. Huwag mo sanang sayangin. Lola, huwag niyo sanang mamasamain ang pagtatanong ko. Wala po ba kayong pamilya? Meron, iha. Pero mas pinili ko na mapag-isa muna. Kung may kailangan po kayo, kumatok lang po kayo sa bahay. Makabawi man lang po ako sa kabutihan ninyo sa akin. Bukas din ang bahay ko para sa inyong mag-ama. Huwag din kayong mag-aatubiling puntahan ako kung may kailangan kayo, ha? 1 linggo na ang nakakalipas mula nang umalis ang inay at mga kapatid ko. Nakahanap na rin ako ng trabaho sa isang pet shop. Hindi man ganun kalaki ang sahod ko, pero mas panatag ako at mas masaya. Mababait din kasi ang mga katrabaho ko. May 1 buwan na ako sa pinapasukan ko nang biglang bumalik ang inay. Hindi ko rin inaasahan ng masama niyang balita. Ano, Nay? Patay na si Lisa? Oo, patay na ang bunso mong kapatid. Hindi na niya kinaya ang sakit Wala rin kasi kung pera nun. Naghagilap pa ako. Nang madala ko siya sa ospital, huli na. Paano niyo nagawang pabayaan ang sarili ninyong anak? Wala man lang ba kayong ginawa? Hindi ko pinabayaan ang kapatid mo. Lahat ginawa ko para mailigtas siya. Kasalanan to ng tatay mo Kung hindi niya sana kami pinalayas, hindi mangyayari to. Siya ang may kasalanan. Tama na, Nay. Wala na kayong ginawa kundi sisihin ng itay. Kaya nagkandamalas-malas tayo dahil sa inyo Kayo ang dapat sisihin. Buong buhay ninyo, wala man lang kayong ginawa sa pamilyang ito. Hindi niyo man lang sinubukan magbalat ng buto. Kinalulungkot kong nangyari. Masakit din sa akin ang nangyari kay Lisa. Pero wala na tayong magagawa. Hanggang doon na lang talaga ang buhay niya. Yan lang ba ang sasabihin mo? Inutil ka talaga! Ano pa ba ang sasabihin ko? Hindi mo ba kami kukumustahin man lang? Tatanungin ko saan kami nakatira ng mga anak mo. Alam mo ba, mula nang umalis kami dito, kung kani-kanino na kami nakituloy. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa ama ng mga anak mo? Alam mo merong asawa si Martin. Ayoko ng gulo. Kaya ba kami ngayon ang ginugulo mong mag-ama? Hindi ka pwede dito, tahimik na kaming namumuhay. Nakikiusap ako sa inyo alang-alang man lang sa mga anak ko. Beatrice, maawa ka sa mga kapatid mo. Ang babata pa nila para tumira sa lansangan. Huwag mo hayaan na masira ang kinabukasan nila. Sana naisip mo yan noon. Pasensya na. Hindi na kayo pwedeng bumalik dito. Nagmamakaawa ako sa'yo, tanggapin mo na ulit kami dito. May karapatan pa rin naman ako sa bahay na to Mag-asawa pa rin tayo sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Ang kapal na mukha mo para gamitin ang pangalan ng Diyos. Pagkatapos ng mga nagawa mong kasalanan, may gana ka pa talagang ipagpilitan ng karapatan mo? Wala na ba talagang puwang sa puso mo ang patawarin ako? Ni hindi mo nga magawang pagsisihan ng mga nagawa mong kasalanan, tapos hihingin mo ang kapatawaran ko. Pangako, magbabago na ako. Tanggapin niyo lang ulit kami sa bahay na to.
Kahit anong gawin mo, hindi ka na namin matatanggap pa sa bahay na ito. Tay, ako na pong nakikiusap sa inyo. Alang-alang sa mga kapatid ko. Tanggapin na lang po natin sila. Pero anak, nakalimutan mo na ba mga ginawa niya? Hindi ko po yun makakalimutan habang buhay. Pero handa po ako magpatawad alang-alang sa mga kapatid ko. Salamat, anak. Napakabait mo talaga. Tatanggapin uli kita sa bahay na ito. Pero siguruhin mo lang na wala ka nang gagawing masama kay Beatrice. Oo, Rodel. Pangako yan. Maraming salamat ulit sa inyo. Hindi ko man gusto na nasa bahay ang inay, tinanggap ko na rin siya alang-alang sa mga kapatid ko. Sa ilang linggo nilang pananatili sa bahay, naging maayos naman. Hanggang unti-unti na naman nagbago ang inay. Ha, ito lang ba ang ulam natin? Nung isang araw, talbos din ang ulam natin ah. Magtiis po muna tayo. Sa isang linggo pa po kasi ang sahod ko eh. Kahit naman sumasahod ka, kulang pa rin sa atin. Pasensya na po, Nay. Maliit lang po talaga ang sahod ko sa pet shop. Bakit kasi hindi ka humanap ng ibang trabaho? Sino naman po ang tatanggap sa akin na walang tinapos? Pasalamat na nga lang ako at tinanggap ako sa pet shop na yon. Anak, ganito na lang ba ang buhay natin? Hindi ka ba naaawa sa mga kapatid mo? Madalas wala silang baon sa eskwelahan. Ang mahalaga naman po, may nadarat na silang pagkain dito sa bahay. Huwag na muna silang magbaon ng pera. Eh bakit hindi ka nalang bumalik sa dati mong trabaho? Tanggapin mo na lang na yun talaga ang kapalaran mo. Lloyda! Talaga bang wala nang natitirang kahihiyan sa mukha mo? Ha? Imbis na ikaw sanang kumayod para sa mga anak mo, gusto mo na namang ibalik sa putika ng anak natin? Eh bakit ako? Hindi naman ako ang padre de pamilya kundi ikaw. Alam mo ang kalagayan ko. Pero sa kabila nun, gumagawa ako ng paraan para kumita kahit nasa bahay lang. Ano? Yung pananahi mo ng sapatos? Magkano lang ang kita mo dyan ah? Mabuti na yung meron kesa naman sa'yo. 50 anyos ka pa lang at malakas pa, pero daig mo pa ang lumpo. Kung hindi kikilo si Beatrice, pare-pareho tayong mamamatay ng dilat sa gutom. Eh kung ganon, umalis na lang kayo ulit na mag-iina dito sa bahay na ito para wala nang bubuhayin si Beatrice. Ngayon nakabalik na ako sa bahay na to. Hindi mo na ako mapapaalis pa. Kung gusto mo ikaw umalis dito. Lumapit pa ang inay kay tatay at pilit na tinutulak ang wheelchair palabas ng bahay. Pinigilan ko lang ang inay sa balak niyang gawin. Tama na po, Nay! Hindi niyo po pwedeng paalisin dito ang itay. Hindi lang yan ang kaya kong gawin sa itay mo oras na hindi mo ko sundin. Kung ayaw mong may masamang mangyari sa kanya, gawin mo ang pinagagawa ko sa'yo. Huwag mong susundin ang nanay mo. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Hindi na po ako susunod kay inay sa mga pinag-uutos niya. Kahit ano pa ang mangyari, hindi na ako babalik sa ganoong gawain. Wala na kayong pwedeng ipanakot sa akin. Tingnan natin kung hanggang saan tatagal yung pagmamatigas mo. Ako pa rin ang masusunod bandang huli. Hindi ko maiwasan na mag-alala kay Tay dahil sa banta ng aking ina. Kilala ko kasi siya na ginagawa ang sinasabi. Kaya naisip kong humingi ng pabor kay Lola Edith. Tila alam niya ang pagdating ko. Dahil hindi pa naman ako kumakatok, bumukas na ang pinto. Agad din niya akong pinatuloy sa loob. Pasensya na po kung nakakaabala ako sa inyo. Inaasahan ko naman ang pagdating mo. Eh ano bang kailangan mo? Alam niyo naman po na nasa bahay na namin ang inay at ang mga kapatid ko. Tinanggap po namin sila dahil wala nang mapuntahan. Akala din po kasi namin ng itay magbabago na siya, kaya lang po bumalik na naman ang dati niyang ugali. Hindi na magbabago ang inay mo kahit ano pang gawin niyong mag-ama. Yun na ang pagkatao niya. Kung patuloy kayong makikisama sa kanya, kayo lang ang magdurusa. Lalo ka na. Balak na rin po namin lumayo ng itay, kaya lang po, mula nang dumating sila, hindi kami makaipon. Mahirap nga yun. Lalo't ikaw ang nagtatrabaho sa pamilya ninyo.
Ayaw naman ng inay na tulungan ako sa paghahanap buhay. Gusto niya na ipasa sa akin ang obligasyon niya. Gusto rin niya na bumalik ako sa dati kong trabaho. Yan ang wag mong gagawin. Oras na bumalik ka, hindi ka na muling makakaahon. Wala na po talaga akong balak na bumalik kahit anong mangyari. Kaya lang po, pinagbabantaan niya ako sa pamamagitan ng itay. Natatakot po ako sa pwede niyang gawin kapag wala ako sa bahay. Kaya ka ba nandito para hilingin na bantayan ko ang itay mo? Kung hindi po kalabis ang hihilingin ko. Kahit hindi mo yan sabihin, gagawin ko. Ang totoo niyan mula nang bumalik ang nanay mo sa inyo, hindi ko na inaalis sa inyo ang paningin ko. Kaya ipalatag mo ang loob mo, ha? Habang nandito ako, walang masamang mangyayari sa itay mo. Maraming salamat po, Lola Edith. Para po kayo anghel na dumating sa mga buhay namin. Ay, napakasarap sa tenga na marinig na tinatawag mo akong Lola. Matagal na rin na panahon na may tumawag sa akin na ganyan. Madalas kasi ibansag sa akin ang mga taga rito kung hindi tandang sungit. Tandang hukluban naman. Mga kabataan talaga ngayon, hindi na marunong rumespeto sa mga matatanda. Lola, wala po ba kayong mga apo? Meron akong apo na babae. Kasing edad mo siya at kasing ganda. Ako ang nagpalaki at nagpaaral sa kanya. Kaya lang nung 15 anyos siya, hindi na siya nakabalik ng bahay galing eskwelahan. Pagkatapos ng 2 araw, natagpuan na lang ang wala ng buhay niyang katawan sa gubat. Alam niyo po ba kung sino ang may kagagawa ng pagkamatay niya? Oo, pero hindi sila kayang parusahan ng batas ng tao dahil mula sila sa mga maimpluwensyang pamilya. Hindi talaga patas minsan ang hustisya. Nakakalungkot naman po. Hindi man lang sila naparusahan sa krimen na nagawa nila sa inyong apo. Paano rin nila nagawa yun sa isang dalagita? Hindi man sila nagbayad sa batas natin. Nagbayad naman sila sa ibang paraan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nagkaroon sila ng malubhang karamdaman na hindi kayang gamutin ng mga dalubhasang doktor. Dumanas muna sila ng matinding paghihirap bago sila nalagutan ng hininga. Alam ko mas matindi pa ang pinagdaanan nila kaysa sa apo ko. Alam ko pong mali, pero natutuwa ako sa nangyari sa kanila. Kung pwede nga lang na isumpa ko rin ang mga taong nang baboy at nanakit sa akin, ginawa ko na. Ang iyong ina may kasalanan kung bakit mo yun naranasan. Siya ang nagsadlak sa'yo sa ganong sitwasyon. Imbes na protektahan ka niya, siya pa ang nagpahamak sa'yo ng paulit-ulit. Parang gusto ko tuloy pagsisihan na tinanggap ko pa siya sa bahay. Kaya lang nakakaawa ang mga kapatid ko. Tama lang naman na hindi mo tiisin ang mga kapatid mo Hindi dapat sila madamay dahil sa mga maling ginagawa ng nanay niyo. Lola, uuwi na po muna ako. Dadalawin ko na lang po kayo ulit kapag wala akong ginagawa. May pasok pa po kasi ako sa trabaho. Nawala na naman ang katahimikan ng bahay namin dahil kay inay. Wala na kasi siyang ginawa kundi magalit. Pati mga kapatid ko nakuha na ang ugali niya. Narinig ko si Leslie na sinabihan na inutil ang itay. Hindi na ako nakapagtimpe kaya napalo ko. Bakit ka nagagalit? Totoo naman ang sinasabi ng kapatid mo Huwag niyo sanang kalilimutan na hindi anak ni tatay ang mga yan. Sana naman, tinuruan ninyong gumalang sa taong itinuring silang mga anak. Huwag mo nga akong turuan sa dapat kong gawin. Anak lang din kita. Kung hindi niyo kayang respetuhin ang itay, makakaalis na kayo sa bahay na to. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Pareho kayong walang silbi. Kayo po yung walang silbi dito at hindi kami. Oras na makarinig pa ako ng pambabastos mula sa inyo kay itay. Ako mismo ang kakaladkad sa inyo palabas ng bahay na to. Pagbabayaran mo ang ginawa mong to, Beatrice. Marami ka ng atraso sa akin. Tara na mga anak, sa labas tayo kakain. Iwan natin dito ang magamang inutil na to. Ayos ka lang ba, anak? Namumutla ka. Okay lang po ako, itay.
Nakakapagod din pala ang laging makipagtalo. Saan kaya pupunta ang mag-iinang yun? Hayaan na lang po natin sila. Mabuti nga po kahit ngayong araw lang magkakaroon ng katahimikan ng bahay na to. Oo nga. Kaya lang hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala sa mga kapatid mo. Kaya lang naman gano'n ang inaasal nila dahil na rin sa nanay mo. Sorry po, Tay ha. Oh, bakit ka humingi ng sorry sa akin? Wala ka namang ginagawang masama. Kasi po, ako po ang tumanggap ulit kay Inay kahit ayaw nyo na. Naiintindihan naman kita na ginawa mo yon dahil sa mga kapatid mo. Hinahangaan kita sa pagmamahal at pagmamalasakit mo sa iyong mga kapatid. Kaya lang po dahil sa desisyon ko, kayo tuloy ang nahihirapan. Huwag mo kong alalahanin. Kaya kong magtiis alang-alang sa iyo. Nang mga sumunod na araw, laging maraming pagkain sa bahay na labis naming pinagtataka. Madalas din umalis ang inay at pinapasyal ang mga kapatid ko. Ipinagsawalang bahala ko na lang yun. Ang mahalaga kasi sa akin, hindi na nagagalit ang inay. Wala dito si Beatrice. Mamaya pa ang uwi niya. Alam ko, hindi naman siya ang sadya ko Kung si Rodel nandun siya sa likod, nananahi ng sapatos. Doon mo siya puntahan. Hindi rin siya ang pakay ko. Inaaksaya mo lang ang oras ko. Mabuti pa umalis ka na kung ako sa'yo. Huwag mo na lang ituloy ang masama mong plano. Hindi ko alam ang sinasabi mo, tanda. Kung ayaw mong dumanak ang dugo, hindi mo ipapahamak ang sarili mong anak. Ano bang pinagsasabi mo dyan, ha? Hindi ko hahayaan na mapahamak muli si Beatrice sa kamay mo. Alam ko na. Siguro ikaw ang nagsusulsul sa anak ko na suwayin ako. Kala mo yata hindi ko alam na pinupuntahan ka niya. Ano ang mga sinasabi mo sa kanya, ha? Na wag na siyang babalik muli sa kanyang dating ginagawa. Kaya naman pala Ikaw naman pala ang kontrabida sa buhay namin mag-ina. Ano bang pakialam mo sa amin, ha? Kapit-bahay ka lang namin. Wala nga nakakaalam kung saan ka galing Nagmamalasakit lang ako sa mag-ama. Ako na nagsasabi. Hindi nila kailangan ng pagmamalasakit mo. Sige na, umalis ka na. Oh, bakit ganyan ka makatingin, ha? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hanggat nandito ako, hindi mo na muling masasaktan si Beatrice. Bigla naman nahinto ang itay sa ginagawang pananahi ng sapatos nang marinig niya na tila may kaaway ang inay. Pumasok muna siya sa loob ng bahay. Naabutan pa niyang nakatayo si inay sa may pinto. Sinong kaaway mo? Yung matandang kapitbahay natin. Si Aling Edith. Bakit mo naman inaway? Hindi mo man lang kinausap na maayos. Baka may kailangan siya. Kung ano-ano lang naman ang mga sinabi niya. Sa kaya galing ang matandang yun. Hindi ko gusto ang mga titig niya. Mabait naman siya. Taliwas sa sinasabi ng tao. Sa kanya nga kami nakakahingi ng gulay Mukhang sa sandaling panahon napalapit na kayo sa kapitbahay natin. Madalas ko nga rin nakikita na pumupunta dun si Beatrice Sinabi ba niya kung taga saan siya? Wala naman siyang binabanggit. Ewan ko lang kay Beatrice. Abuti pa yung anak mo nakikinig sa ibang tao kaysa sa akin na ina niya. Huwag mong sagarin ang galit naming mag-ama dahil sa pamimilit sa anak natin na bumalik sa dati niyang trabaho. Ang hirap kasi sa anak mo. Ngayon pa siya nag-iinarte. Marumi na rin naman siya Hindi marumi ang anak ko. Para sa akin, katulad pa rin siya ng dati na inosente. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na sa pangungumbinse sa kanya. Hindi na siya ulit babalik sa pinagsadlakan mo sa kanya. May iba pa kaming plano na hindi ka kasama. Nang araw na yun, ginabi na ako ng uwi. May dinaanan pa kasi ko sa isang tindahan ng mga sinulid na ginagamit sa pananahi ng itay. Hindi pa man ako nakakapasok sa bahay, tila merong bumulong sa akin na wag akong tumuloy. Bakit bigla akong kinabahan? Ang itay. Hindi ko pa man napibihit ang seradura ng pinto nang bumukas yun. At iniluwa ang inay at isang lalaki na hindi ko kilala.
Pareho silang nakangisi na lalong nagpakaba sa akin. Nay, sino siya? Beatrice, tumakbo ka na palayo! Itay! Anong ginawa ninyo sa Itay? Huwag mo munang intindihin ang itay mo. Ako nang bahala sa kanya. Sumama ka muna kay Elmer. Siya ang bumili ng mga pagkain na dala ko nung isang araw. Ngayon kailangan mo na magbayad sa kanya. Bitiwan mo ako! Huwag mo akong hawakan, hayop ka! Dalhin mo na siya sa likod nitong bahay. May maliit na kubo doon. Nay! Maawa ka sa akin! Huwag ka na nga mag-inarte pa. Akala mo naman hindi mo to ginagawa dati. Sa gulat namin bigla na lang lumitaw si Lola Edith sa harapan namin. Pinakawalan naman ako ng lalaki. Habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa matandang kapitbahay namin. Para siyang nakakita ng nakakatakot sa pamumutla niya. Paatras din siyang naglakad palayo habang tinuturo ang matandang babae. Hoy, Elmer! Ano ba nangyayari sa'yo? Lintik kang matanda ka! Bakit bigla ka nalang sumulpot dito? Sinabi ko naman sa'yo. Tawag mo nang ituloy ang masama mong plano kung ayaw mong dumanak ang dugo. Walang dapat sisihin sa mangyayari kundi ikaw. Huwag kang makialam dito, tanda. Umalis ka na. Ha? Bakit parang nagbabago ka ng anyo? Ah! Dala marahil na matinding takot at pagod na rin kaya ako nawalan ng malay. Nakita ko pa nang tumakbo palayo ang inay na tila takot na takot. Nagising ako na nasa kwarto na. Narinig ko pa ang pag-iiyakan ng mga kapatid ko. Salamat naman nagising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na po ako, Tay. Si Lola Edith po. Umuwi na muna siya sa kanila. Mabuti nga dumating agad siya. Kung hindi, baka kung ano na nangyari sa iyo. Walang hiya talaga ang nanay mo. Sagad ang gambuto ang kasamaan niya. Ayoko na po makita ang inay. Pagod na ako na unawain siya lagi sa mga ginagawa niya. Huwag ka na mag-alala. Aalis na tayo rito. Iiwan na natin siya. Paano po ang mga kapatid ko? Kung aalis tayo, baka matuto ng magbanat ng buto ang inay mo para sa kanila. Kailangan din kitang pangalagaan sa nanay mo. Susunod na tayo sa mga kapatid mo. Opo, Tay. Magpapaalam na din po ako sa amo ko at mga katrabaho. Naging mabuti po kasi sila sa akin eh. Ayokong umalis na hindi nagpapasalamat sa kanila. Magpahinga ka na muna. Aasikasuhin ko lang ang mga kapatid mo. Kanina pa kasi sila nag-iiyakan. Kinabukasan may malagim na balita ang nakarating sa amin ng itay. Ang lalaking muntik nang magsamantala sa akin na tagpo ang wala ng buhay. Ang labis na ikinababahala ng mga residente ay ang paraan ng pagkamatay nito. Tila galit na galit daw kasi ang pumatay dito. Bali-bali daw kasi ang mga buto at inalis ang mga laman loob nito. Sino po kaya may gawa nun kay Mang Elmer? Hindi ko nga alam, anak. Sabi ng iba nating kapitbahay, baka daw may gumagalang mabangis na hayop sa lugar natin. Baka daw yun ang pumatay sa lalaking yun. Hindi naman daw kasi kayang gawin yun ng ordinaryong tao. Bumalik na po ba ang inay? Alam ko po kasi na sinundan niya ang lalaking yon. Baka nasaksihan niya ang nangyari. Malalaman din natin kapag bumalik siya rito. Ayoko na nga sana, pero nakakaawa din kasi mga kapatid mo. Hindi pa man natatapos magsalita ang itay, dumating na ang aking ina. Tila wala siya sa kanyang sarili. Naupo siya at blanko ang tingin sa amin. Tay, pupuntahan ko lang po si Lola Edith. Gusto ko rin po magpasalamat sa kanya. Ano? Magpapasalamat ka pa sa halimaw na matandang yon? Dahan-dahan po kayo sa sinasabi ninyo kay Lola Edith. Maraming beses na niya akong tinulungan. Hindi mo ba nakita ng gabing yon? Biglang nagbago ang kanyang itsura. Kaya napakaripas ng takbo si Elmer eh. At kahit ako, nakita ko ang pagbabago sa kanya. Isang halimaw ang kapitbahay natin. Kayo ang halimaw at hindi si Lola Edith. Kung tutuusin, mas masahol ka pa sa halimaw.
Mas pinagtatanggol mo pa ang taong yun kesa sa akin na sarili mong ina? Hindi na kita gustong ituring na ina. Kalimutan mo na rin akong anak mo. Anong sinabi mo? Sige na, Iya. Puntahan mo na si Aling Edith. Sige po, Itay. At ikaw naman, ang kapal talaga ng mukha mo na magpakita pa sa amin. Tutal, nandito ka na rin lang. Alagaan mo ang mga anak mo. Kung hindi ka aalis, kami mag-ama ang aalis dito. Ano? Aalis kayo ni Beatrice? Iiwan niyo kami? Rodel, hindi kayo maaaring umalis. Paano kami ng mga bata? Kaya nga kailangan mo na maghanap ng trabaho para sa kanila dahil wala ka nang aasahan pa sa anak mo. Wag, Rodel. Wag niyo kaming iwan. Magbabago na ako, pangako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang paglayo namin ang tanging paraan para maprotektahan ko ang anak ko laban sa'yo. Lahat gagawin ko basta wag lang kayong umalis. Pagsisilbihan ko kayo habang buhay ni Beatrice. Hindi mo naman kami kailangan pagsilbihan. Mahalin mo lang sana kami pero hindi mo pa magawa. Hindi na magbabago ang isip namin. Naabutan ko sa maliit niyang garden si Lola Edith. Huminto muna siya sa ginagawa para harapin ako. Sa kauna-unahang pagkakataon nakita kong ngumiti si Lola Edith. Tingin ko biglang nagliwanag ang paligid sa ngiting yun ng matanda. Paano ko po ba kayo pasasalamatan sa mga nagawa ninyong tulong sa akin? Hindi ako naghihintay ng kahit anong kapalit sa mga naitulong ko sa'yo. Wala nang manggugulo sa'yo kahit kailan. Palaisipan pa rin po sa amin kung sino ang pumatay sa taong yon. Huwag mo nang isipin pa ang tungkol sa pangyayari na iyon. Nabanggit ng itay mo na aalis na kayo. Mag-iingat kayo sa inyong paroroonan, ha? Mag-iingat din po kayo, lalo't mag-isa lang kayo sa bahay ninyo. Huwag mo kong alalahanin. Sanay naman ako na mag-isa eh. Hindi ko po kayo makakalimutan, Lola. Sa maikling panahon, pinaramdam mo ulit sa akin kung paano magkaroon ng apo. Pinuhay mo ulit ang namayapa kong apo sa katauhan mo. Kung saan man po ang apo ninyo, nasisiguro ko po na binabantayan niya kayo. Huwag mo na nga pala intindihin ng mga kapatid mo at ang nanay mo. Ako na ang bahala sa kanila. Hindi ko sila pababayaan habang dito ako nakatira. Marami pong salamat. Hindi na po ako mag-aalala sa kanila. Mahigpit ko pang niyakap si Lola Edith bago ko umuwi ng bahay. Pagdating ko, nadatnan kong umiiyak ang inay. Hindi ko na siya pinansin pa. Isa-isa ko nilapitan ng mga kapatid ko at niyakap. Nang araw na yon umalis na kami ng itay. Sinabi ko rin sa kanya na si Lola Edith na ang bahala kina inay. Sa kabila ng hindi magandang trato ng iyong ina kay Aling Edith, nagmamalasakit pa rin siya. Balang araw po, babalik ako dito sa atin para dalawin ng mga kapatid ko at si Lola Edith. Ikaw na lang na makakabalik dito kung sakali. Ayoko naman maging pabigat pa sa'yo. Ay, namimiss ko na ang mga kapatid mo. Alam ko, nasa mabuti silang kalagayan. Ang huling balita ko nag-aaral sila ngayon. Mabait talaga ang tiyahin mong yun. Alam ko na hindi ako nagkamali sa pagpapapunta sa kanila doon. Makakabalik ka na rin sa pag-aaral kapag naroon na tayo. Sana nga po, Tay. Yan pong isa sa mga pangarap ko. Hindi man naging madali ang paglalakbay namin ng itay papunta sa kinaroroonan ng mga kapatid ko. Naging maginhawa rin pagdating namin. Mainit kaming sinalubong ng tiya Connie ko. At naging madamdamin din ang muli naming pagkikita-kita magkakapatid. Sa wakas natapos na rin ang masalimuot na kabanata ng buhay ko. Hindi ko man makakalimutan pero may liwanag na rin ang pag-asa akong natatanaw. Sabi ko na nga ba may tinatago kang malagim na lihim. Noon pa alam ko nang ikaw ang pumatay kay Elmer. Kahit sabihin mo pa yan sa mga tao. Walang maniniwala sa'yo. Alam ko ikaw rin may kagagawan kung bakit may sakit ako. Matalas din palang pakiramdam mo
Sasabihin ko na rin sa'yo, hindi ka na rin naman magtatagal eh. Hindi lang ako isang aswang. Isa rin akong mangkukulam. Naglalakbay ako para parusahan ng mga katulad mong ina na pabaya sa mga anak. Sa kaso mo mas malala ka pa sa lahat ng mga nakatagpo ko na. Kaya tama lang na buhay mo ang maging kabayaran. Nakikiusap ako. Huwag mo kong papatayin. Kailangan pa ako ng mga anak ko. Huwag mo silang alalahanin. Aalagaan ko silang mabuti. Aalisin ko sa alaala nila ang mga pangit na pangyayari sa buhay nila. At maging alaala mo. Huwag! Parang awa mo na. Tama na ang pagpapahirap mo sa akin. Nagsisisi na ako sa mga nagawa kong pagkakamali. Uli na para magsisi. Marami kang pagkakataon para magbago. Pero hindi mo ginawa. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Mga anak! Tulungan niyo ako! Kailangan natin makaalis dito! Masama ang taong to! Mga anak! Mamamaos ka lang sa pagsigaw pero hindi ka nila maririnig. Nasa ilalim na sila ng aking kapangyarihan. Habang unti-unti kang nalalagutan ng paghinga, naglalaro ang mga anak mo sa labas. Huwag mo ko iwan dito mag-isa! Maawa ka! Nagmistulang bingi si Lola Edith sa pagmamakaawa ng inay. Pinuntahan na niya ang mga kapatid ko na naglalaro sa labas ng bahay. Inakay na niya sila palayo sa lugar na yun. Naiwan naman ang inay na umiiyak habang namimilipit sa sakit. Hindi na rin siya makatayo sa pagkakahiga dahil nabubulok na ang kanyang mga binte. Kung ano-ano na rin na insekto ang dumadapo sa kanya. Dahil sa masangsang na amoy mula sa kanyang mga sugat. Alam ko na wala nang kapatawaran ng mga nagawa ko sa aking anak. Tinatanggap ko na ang aking kamatayan. Sana po, Panginoon, tanggapin ninyo ang aking pagbabalik loob. Sinusuko ko na po sa inyong lahat. Ilang araw pa nahirapan ng inay bago nalagutan ng hininga. Isang kapitbahay ang nakakita sa kanya naaagnas na katawan. Pinuntahan nila ang bahay dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling dito. Doon nga lang nila nakita ang aking ina na wala ng buhay. Naging palaisipan sa mga residente ang totoong nangyari. Matagal ding pinag-usapan ng mga taga ron ng pangyayari. Pero kagaya ng isang kwento, magiging alaala na lang yun. Hanggang makalimutan na ng mga tao. Wakas.